guys, welcome back sa aking YouTube channel. So sa ngayon guys, meron akong gagawin na 43 inches na Samsung Smart TV. Yan guys, so okay, so bago pa lang daw ito. Okay. So sabi nung may-ari nito, wala daw siyang display. So itatry natin. Okay, plug in. So yan, may ilaw na yung kanyang optical. Sabihin may backlight na siya. So yan guys, oh. May backlight siya, oh. Pero wala siyang display. Ayan. So ibig sabihin nito guys, panel issue ito. Okay. So titingnan natin kung ano yung problema nito. So bubuksan natin. Okay. Okay, so ito na guys, nabuksan na natin yung unit. So isa lang kanyang board, magkasama na yung main board tsaka power supply. Then may T-con din siya. Then may dalawang ribbon. Okay, so dahil ang problema nito, wala siyang display, magpo-focus tayo dito, tayo magpo-focus sa T-con. So, tingnan natin kung mayroon siyang mga supply. Ayan. Okay, so paplagin natin. Okay. So, ayan, mayroon siyang backlight, oh. Gumagana yung kanyang backlight. Subukan natin na maghang ng isang ribbon. Tingnan natin kung ano yung, ito naman talaga ang pinaka basic nito. Maghang tayo ng ribbon para malaman natin kung saan ang problema. Okay, so ipa-plugin natin. So nung hinang ko yung sa right side, ito yung lumabas, oh. Yan, oh. White lang siya. Ganyan lang siya, oh. Okay. So subukan naman natin na ilipat. Unplug muna natin para safe tayo. Okay, ito naman tayo sa isang ribbon. Ayan. Okay, plugin natin. So, yan guys ang kanyang nakita natin, no? May mga horizontal line siya sa left side. Ayan. So, wala pa rin siyang display. Rin. Okay. So, ibabalik natin itong ribbon at magsukat tayo ng mga voltahe niya. Tingnan natin kung meron tayong mga kukuhang voltahe.
Yan. So, yun. Wala pa rin siya, oh. Wala pa rin siyang display. Yan. Pero may sound ito. Lalagyan natin ito ng signal. Check natin, lagyan natin ng signal. Para man natin kung may sound nga ba siya. We see Zamar, Uri Javier, Codinera, Alan Kaidik, UE, Oh, yan guys, tumutunog siya, oh. UAP, Champions. Okay. So, ibig sabihin, may isa pa nila problema. So, magsusukat tayo ng voltahe. Dito. Tignan natin kung meron tayong masusukat na voltahe. Ayan. Check natin yung BGL. Ayan guys, meron siyang supply sa BGL. Yan, oh. Negative 8.95. Check natin itong mga signals. Okay. Ayan. Okay naman yung mga signals niya, pare-parehas, 1.2. Negative. Okay, so meron siyang BGL na nare-reach. Try natin dito sa kabila. So yan, meron din siya, oh. Negative 8.95. So may problema siya dito sa T-con. So bali guys, ang gagawin natin dito, i-modify natin yung T-con. Okay, so maglalagay ako ng jumper sa IC papunta dito sa STI. Okay guys, subukan natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung gagawin kong jumper dito. Okay, so i-unplug muna natin. Okay. So magja-jumper ako guys dito sa IC papunta ng STI. Maglalagay ako ng jumper. Okay.
Okay. So ito na guys yung aking ginawa. Yan. Nag-jumper ako sa pin 29 tapos kinunik ko dito sa STI. Yan. Ito. Palagay natin. Ayan guys. Okay, so i-try na natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Okay. Yun. Ayun, lumabas na guys. So, yun. Okay, so lagyan natin ng signal para makita natin. So yan, may sound na. Yan na guys, oh. Okay. So nagawa natin ang paraan. Kaso lang sa bandang gitna, mayroon siyang guhit na isang vertical line. So yan ay hindi na yan marirepair. May tama na yung kanyang COF. Okay. So yun guys, at nagawa natin ang paraan. Okay. So tatakpan ko na lang guys, then final testing natin. Okay. Okay guys, ito, nagawa na natin yung unit. Ayan. Ayan, okay na siya, oh. Okay, so guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video. Thank you guys and God bless. Bye-bye.